Bawal ba talaga kumain ng dugo hanggang ngayon? May nagsasabing kasalanan pa rin daw. Pero ano ba talaga ang sinasabi ng Bible about this? Yan yung aming devo kanina sa Magkape. Nasa Deuteronomy chapter 12 na po kami. Oo, tama naman. Sa Deuteronomy chapter 12, malinaw talaga na ipinagbabawal kainin ang dugo. Bakit? Bakit bawal sa panahon nila? Dahil sa Old Covenant, ang dugo ay simbolo ito ng buhay at ginagamit ito sa sacrificial system nila para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. So, malinaw yon. Pero tandaan natin, ang utos na ito ay ibinigay sa Israel under the Old Covenant law dahil sila ay set apart for God. Ngayon, puntahan natin under grace sa New Testament. Sa Mark chapter 7, verse 18 to 19, makikita natin doon na sinabi ng atin pong Panginoon na si Jesus Christ. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao. Pag titignan nyo yung context ng Mark chapter 7, verse 18 to 19 is about uncleanliness. Tama yung context. Kaya, yung keyword doon sa verse 18 to 19 ay clean. Sa Greek ay katherezo. Ang ibig sabihin, to declare clean. Sinabi ng malinis ka na, to purify. In other words, food is not what makes you spiritually unclean. Pero siguro sabihin nyo, teka muna, sa Acts chapter 15 verse 20, sinabi rin doon na umiwas sa dugo. Di ba? May mababasa ka sa Acts chapter 15 verse 20. Pero ano ba talaga ang context ng verse na yon? Ang pinapag-usapan doon ay para sa unity ng Hudyo at saka mga Gentiles. Hindi ito requirements para sa salvation, bagkus para sa pagkakaisa ng Jew at saka Gentile. So madalit sabi, hindi ka naligtas o magiging malinis dahil sa kinakain mo. Naligtas po tayo dahil kay Jesus Christ. Hindi pagkain ng problema, puso ang issue. Hindi diet ang nagliligtas, si Jesus Christ. Alamin ang Bible, wag lang sundin, dapat intindihin. Ito, warning lang po ito. Hindi lahat ng nababasa natin sa Bible, literally, ay ini-interpret as a literal. Alamin mo ano yung konteksto. Alamin mo ano ang pinapag-usapan para hindi ka maligaw. Kung may kakilala kang nagtatanong, paano nga ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.